Hello guys! Welcome back to my channel. Alright, fundamental muna tayo. Basics of investing. Ano ba yung diversification? How to do it right? Yan ang ituturo po natin this video. Ayan, welcome back. The art of diversification. How to do it right. Yan ang pag-uusapan po natin. Start na po tayo, no? So, diversification po, fundamental concept in investing. Isa sa pinaka-fundamental, pinaka-basic na kailangan naintindihan po natin, no? Ang ibig lang po sabihin nito, kailangan spread out natin ng ating kapital. Okay? Spread out natin ang ating pera sa maraming investment. Bakit? For added protection. Halimbawa po, ganito po, no? I-spread out mo lahat ng itlog mo sa maraming basket. I-spread out mo, sige, ikalat mo na ikalat yan. Bakit? Kasi baka may isa dyan, no, mabasag. Kaya maganda po, kalat na kalat. Para kung may mabasag man, marami kang reserba kasi marami kang pinaglagyan ng iyong itlog. Ayun, yun po ang concept po talaga ng diversification. Napakasimple lang po, no? Para hindi basag lahat, no? Kung may mabasag man, isa lang, dalawa lang. Pero hindi po lahat. Ayan, so may protection ka kasi ang dami mong pinaglagyan. Kinalat mo ang iyong investment, no? Ayan, so hindi kasi natin alam ang mangyayari, no? Ang buhay po kasi kahit kahit nga buhay natin hindi natin alam. Maraming uncertainties. Marami pong uncertainties, marami pong question mark. Hindi talaga natin na-predict na maayos ang future, no? So kailangan po nagda-diversify. This is an added protection for our safety. Safety po ng ating pera o ng ating kapital, no? So diversification will not make your yield higher. Yun po ang problema lang po ng diversification, no? The more you diversify, hindi po tumataas ang yield mo. In fact, kabaliktaran po ang mangyayari po niya, no? Ang yield po natin magiging mas mababa pag nagda-diversify po tayo, no? Ayan, so kasi konti lang po ang investment na maganda at mataas ang yield, no? So pag nagpa-practice po tayo ng diversification, ina-accept po natin na bababa po ang ating yield in exchange for what? In exchange for safety. In-exchange po natin yung malaking yield sa mas mababang yield kasi ang kapalit naman nun is safety and peace of mind, no? Para maliwanag lang po, naiintindihan po natin, no? So ang point po talaga ng diversification, kailangan po natin maintindihan safety. Yan po ang priority. Again, safety, no? Para maliwanag po, safety po talaga ang puntos po nito. Hindi po mataas na yield, hindi po kumita ng malaki. Safety po, kaya tayo nagda-diversify, no? So now, alam na po natin na safety ang reason ng diversification. Ang tanong naman po next, how to do it right? Yan na po pag-uusapan natin. Nasa topic na po tayo, no? Hindi po pwedeng bara-bara na diversification. Basta bili ka lang ng bili ng kung ano-anong asset. Kinalat mo sa marami, diversified ka na. Hindi ka pa rin diversified. Kung kung kinalat mo lang sa maraming investment, you have to do it right. You have to do it properly, no? Sa paanong paraan? How? Okay. Kailangan po ang investment po natin ay yung tinatawag po na uncorrelated. Uncorrelated po ang ating investment. Ano yung uncorrelated na yan? Ibig pong sabihin, yung mga investment po natin walang predictable na relationship. Ibig sabihin, hindi nila naapektuhan yung isa. Yun po ibig sabihin ng uncorrelated. Maliwanag po ba? Hindi naapektuhan ng isa yung isa, hindi sila related, no? O halimbawa po, nag-invest kayo, bumili kayo ng Semirara at bumili rin kayo ng DMCI. Sinabi mo, diversified ako. 30% ng pera ko nasa Semirara, 30% ng pera ko nasa DMCI. Hindi ka pa rin diversified po niyan. Bakit? Kasi isang entity lang po yan. Si DMCI, malaking component ni DMCI is Semirara. May Semirara po kasi si DMCI. So hindi ka po diversified po niyan, no? Kasi correlated po yung dalawa. Pag bumagsak si Semirara, bagsak din si DMCI. Ganun po yan. So correlated po ito. Dapat po uncorrelated. Another example, nag-invest ka sa BPI, BDO, Metrobank, East West Bank, PNB. Ay, hindi ka pa rin diversified. Kasi related silang lahat.
pag tinamaan po ang puro bangko ito eh. So pag ang banking sector po masama, tinamaan ang banking sector, pinotakte ang banking sector, ay wala, tigok ka po dyan, tigok ka kasi correlated po lahat ng investment po natin. Oo, halimbawa, another example, may Jollibee ka, may Max ka, may pizza ka, lahat pagkain yan, ay tinamaan ng pandemic, nag-close down lahat, lockdown lahat, o di lahat ng lahat ng restaurant mo sarado. Ayun, correlated po kasi lahat. Dapat po uncorrelated. Kaya yun po ang pag-uusapan po natin ngayon, how to diversify. Unang-una po, kailangan po dinadiversify po natin ang ating investment into different asset classes. Ibig pong sabihin, ang mga asset po, ang mga investment, marami pong klase yan at doon po natin ikakalat po iyan. No? Halimbawa po, wag pong puro stocks. No? O, ito po yung mga example ng mga asset classes na pwede nating paglagyan ng ating pera. Hindi lang po limited dito, example lang po ito. Halimbawa, meron kang online bank, may GoTime ka na nag-yield ng 5% yata si mga online bank, no? May high interest. Pwede, may time deposit ka, pwede. May treasury bills ka, pwede. Stocks, corporate bond, may real estate ka, may peer-to-peer lending ka, usong-uso po ito. Mga collectible, kung gusto nyo mag-invest sa mga collectibles, pwede rin po. Ito mga example lang po ito, no? Pwede mong ikalat sa maraming klase. Hindi na po puro stocks, hindi na po puro bonds, hindi na puro utang. Iba-iba ikalat mo sa maraming klase. Asset classes, no? Kalat natin sa iba't ibang asset classes, no? So para pag may tinamaan na isang asset class, halimbawa, bagsak ang stocks, katulad ngayon, bagsak ang stocks. Pero kung marami kang pinag-i-investan, meron kang time deposit, may mga real estate ka, may mga ganyan, eh okay ka pa rin. Hindi ka sunog, no? Hindi ka po sulog, hindi ka pa rin pula. Okay, maliwanag po. Alright. Number 2 naman po, pag stocks naman po ang pinag-usapan, kailangan po nagda-diversify tayo across different industry or sector. Kasi ang mga stocks po, may mga industry po yan na kinabibilangan. No? So yun po, ikakalat po natin into different industry kung mahilig po tayo sa stocks. No? Okay. So, wag po tayo magko-concentrate, no, sa ilang sector lang. Kung ang goal po natin ay mag-diversify, iba-iba po kahit tayo ng goal, no? May mga taong hindi nagda-diversify pero ang gusto mo mag-diversify at nag-allocate ka sa stocks, ikalat mo sa mga iba't ibang sector, no? O halimbawa ng mga sector, energy, mga gumagawa ng kuryente, nagdi-distribute ng kuryente, may kinalaman sa langis, sa gas, renewable energy, ayan, no? Ano pa? Real estate, yung mga nagde-develop po ng kondo, ng mga pabahay, yan, no? Ano pa? Industrial, mga manufacturing, ayan, pwede rin po, no? Ano pa? Semiconductor sa Pilipinas, may mga semiconductor na rin po sa Pilipinas, no? Ilan na rin po yan, SFA, semiconductor po yan. Ano pa? Consumer staple, ayan yung mga essential, di ba? Yung mga kinakain, iniinom, household goods, ayan, consumer staple. Ano pa? Healthcare, ayan, meron din pong healthcare. Ano pa? Financials, ayan, mga bangko po. Mga bangko, pwede rin po natin pasukin po yan, no? Okay, utilities, ayan, no? Yung mga may kinalaman sa electricity, gas, ayun yung mga pangangailangan natin sa araw-araw, no? Yung mga bills, binabayaran natin bills, ayan, utilities po yan, no? So ito lang naman po, mga ilang example lang ng sector, marami po iba-iba klaseng sector, ikalat po natin ang pera niyan kung ang goal po natin ay mag-diversify. Next naman po ay geographic kasi kung concentrated ka sa isang lugar, eh delikado ka pa rin po dyan, majijiji ka pa rin dyan, no? May risk ka pa rin po dyan, no? So kailangan ang investment natin, kinakalat natin sa iba't ibang lugar. Ayan, no? Halimbawa, no? Kahit personal asset lang po natin, no? O halimbawa, may marami tayong tindahan, no? Mga iba sa inyo nagnenegosyo, marami tayong tindahan. Hindi mo i-concentrate sa isang lugar lang, no? Magkakalapit ng mga tindahan natin o yung mga apartment natin magkakalapit. Maganda, ikinakalat natin iba-iba lugar. Eh, malay mo, baka binaha, no, nilindol, o di siyempre hindi tatamaan lahat, may matitira ka pa rin, no? So, halimbawa, kung stocks naman, wag po tayo mag-focus na puro Luzon lang. Ayan, may mga stocks na ganyan, puro Luzon ang binibili natin. Puro Luzon. Minsan, no, tingnan din natin yung mga stocks, no, na heavy naman sila sa Visayas and Mindanao. Ayan, kung sa Philippine stocks po tayo nag-i-invest, no? Ano pa? Kung international naman po, no, pwede rin po mag-diversify tayo, mag-invest din po tayo sa ibang country. Kaya lang mas mahirap po itong gawin, ha? Kasi may currency risk po ito. So kailangan, no, medyo marunong po talaga tayo dito, no? Kailangan medyo
added ang ibabala natin sa ating utak bago tayo pumasok sa international kasi may currency risk. Ayan ha? Yun ang geographic. Next naman po, form, no? Ano yung form ng investment po natin? Halimbawa, ang madalas na pinapasukan natin, market, at mga electronic, mga ganyan. Wala pong problema, no? Pero minsan kailangan din natin mag-diversify. Saan? Physical. Physical yung nahahawakan natin. Nahihipo natin, no? Yung talagang may titulo tayo, mga ganyan. Pwede rin po. Halimbawa, lupa, bahay, apartment, yan, tricycle, taxi, ganyan. May jeepney ka. Nag-operator ka ng jeepney. Pwede po. Physical. Physical po talaga, no? Maliwanag po ba? Ayan. Ano pa? Number 5, time. Time horizon. Time horizon po, no? Okay. So, halimbawa po, ito po yung mga iba't ibang time horizon. Minsan may mga long-term bets po tayo, no? May napipili tayo strong companies na mag-grow for the long term. Wala pong problema, may long-term bets po tayo. Minsan mag-diversify din tayo. Meron din tayong medium-term bets. Halimbawa, nagbe-bet din po tayo sa mga cyclical and turnaround. Anyways, kung hindi po kayo familiar sa cyclical and turnaround, panoorin niyo po yung video na ililink ko sa taas, no? Okay. Next naman po, short-term bets. Pwede rin po, no? Paminsan-minsan maliit na part ng portfolio natin. Pwede tayo mag-momentum ng konti. So nasa sa atin po, no? Pag-isipan niyo po kung gusto niyo rin po mag-diversify into different time horizon. And last but not the least, kailangan po, meron po tayong cash. Yung isang diversification po, no? Kailangan meron din po tayong cash, no? So kasi kailangan may available po tayong cash kasi minsan, no? May magandang opportunity or may masamang pangyayari, kailangan po may pera po tayong hawak. Ayun. So in summary, ito lang po ang mga iba't ibang way na makapag-diversify po tayo. Different asset classes, kung sa stocks naman, no? Industry, no? Industry sector, iba-iba, no? Geographic, iba't ibang lugar, no? Form, kailangan may physical asset din tayo. Hindi puro electronic, hindi pwede puro markets po, no? Ano pa? Time horizon, pwede rin po nating isali yan. Ano pa? Cash, kailangan din po ay meron po tayong position sa cash. At hanggang dito lang po ang ating daldalan. Salamat po sa pakikinig po ninyo. Again po, no, do your own research before making any investment decision. This is just for general education only. Salamat po. Like, subscribe, share, and notification bell. Kwentuhan po tayo sa baba. God bless po sa inyong lahat. To God be the glory. Happy investing. Bye-bye!